I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve. Nakita niyo po yung kanyang humility? Amin na ba? Amen. So, meron siyang authority, may power, may kakayahan, pero nandun yung kanyang humility. Sabi natin humility. Alam niyo po, ang isa sa gusto ng Panginoon sa atin, sabi ng James 4:7, submit yourselves to God and resist the devil, and the devil shall flee from you. So before you resist the devil, you have to submit yourself first to God. Amen? James chapter 4:7. So kailangan natin ng humility. Kaya nga si Kristo, bagamat Diyos, nabuhay bilang servant ng katawang tao, hinubad niya kanyang pagka-Diyos, at siya po ay nabuhay ng servant, tulad ng alipin, ng lingkod. He came not to be served, but to serve, para maglingkod. So mga kapatid, ang Panginoon, siya po ay humble siya. He humbled himself. So kaya may authority siya, may power, pero nagpakumbaba. Philippians chapter 2. Makikita niyo po itong si centurion, may authority and may power, pero makikita niyo po yung spirit of humility. Sabi natin humility. Kasi minsan may mga tao, hindi po ba, pagka may matataas ng posisyon, mataas na yung kanilang mga darating, may pera na, may mga mataas ang pinag-aralan, may mga na-accomplish na sa buhay, at dami ng kayamanan, dami ng naipundar. Minsan tumataas na yung mayabang na. Pero ito pong centurion na ito, he understood the importance of humility and submission to authority. Sabi niya, I do not deserve to have you come under my roof. Just say the word, my servant will be healed. Nakita niyo po yung submission. Sabi natin submission.